So sa video na to mga sangkay, makikita nyo ang pambihira at kakilakilabot na sigaw mga sangkay ng mga Iranians sa mismong bansa nila. So magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. This is me. I'm back for another vlog today. Sa mga nanonood ngayon, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Makikita po sa baba ng video na to, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So today, mga sangkay, ito na nga po. Pag-usapan po natin ngayon itong matinding sitwasyon ng Iran. Dahil marami po ang hindi nakakaalam tungkol po sa kanilang kalagayan doon. Akala po ng iba dito sa Pilipinas na ang mga Iranians ay suportado ang kanilang gobyerno. Pero sa totoo lang, mali po yun. Hindi po nila suportado ang kanilang gobyerno. Gusto nilang makalaya. At for your information, maraming mga tao po, mga sangkay, doon sa Iran ang sumasamba kay Jesus. Mga Jesus Christ believer na. Pero ang problema, mga sangkay, kapag nalaman po yun ng Iranian government na sumasamba sila kay Jesus, pinapatumba po sila. Talagang tutuluyan po sila. Hindi lamang po yung isang taong yun, kundi kasama po yung kanyang pamilya. Ganyan po kabrutal ang Iranian government. Ngayon mga sangkay, ito ang matindi. May kumakalat na video mga sangkay kung saan may ginawa itong mga Iranians. Tingnan po ninyo itong video. Nagsigawan po sila. Ayan. Ang sigaw nila ay eto. Alam nyo ba kung sino yan? Itong BB John. Tingnan po ninyo. There are hundreds of thousands, possibly several million people in the streets right now in Iran, in all the major cities. They're chanting the same two words in the streets, from the rooftops, from balconies. They're risking death to say these two words. Grabe yan mga sangkay. Sobrang lala na itong ginagawa ng mga Iranian, mga sangkay. Talagang pinapamukha nila sa kanilang gobyerno na ayaw nila at suportado nila ang Israel at Amerika. And what are they chanting? Ang ibig sabihin po niyan mga sangkay, ito po ay ang meaning, I don't know kung ano po talaga yung pinaka-meaning yan. Basta ito po yung boses nila para suportahan. Ito pa ay tumutukoy kasi kay Netanyahu itong BB John. Ayan po mga sangkay. Yan po yung kanilang sinisigaw. Kita niyo yan mga sangkay? Itong video na to nangyari bago po ang pag-atake ng Amerika at Israel. Kasi lahat ng mga tao doon pumapalag na sa kanilang gobyerno. At alam nyo mga sangkay, sa sobrang lala ng kanilang gobyerno, dahil po sa nangyayaring ito po yung kanilang pinatumba. Ipapakita po natin. Ganito kadami mga sangkay. Nagsimula po yung pinatumba nila sa hundreds hanggang sa umabot sa libu-libo na. At ito, tingnan po ninyo yung mga tao. Ayan po mga sangkay. Ayan o. Akala nyo kung ano lang yan? Yan po yung mga pinatumba ng Iran government. Na mga Iranian lang din mga sangkay. Tinambak lang na parang wala lang, parang basura. Ayan po. Umabot. Nung ano lang to nung time lang to ng January lang to January, hindi pa po kasali ang February at March. 36,500 ang recorded na pinatumba ng Iran government. Ganyan po kalala mga sangkay. Ngayon, ito po yung ginawa kasi nila. Ayan po. BB John. BB June. BB June. BB June. So ano ibig sabihin yan? Well, the BB part means Benjamin Netanyahu. Yun po ang ibig sabihin.
Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng bansang Israel. The Prime Minister of Israel. And in Farsi, June means beloved or dear or sweetheart. They Yan po isa salita mga sangkay ng Persia or Farsi, no? Ang ibig sabihin pala noon mga sangkay is beloved. So, ibig sabihin mahal nila si Netanyahu. Kasi itong campaign na to mga sangkay, isa po sa gustong maalaya no ang mga Iranian ay itong si Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel. Dahil alam nga po niya yung ginagawa ng Iranian government na pagpapahirap sa mga Persian. are chanting his name as a title. That he, Bibi Netanyahu, is beloved in Iran. Grabe, He's no? the hero in Iran. They Kaya mga want sangkay, the mullahs dead. They want the mullahs gone. They want to be free. And everybody agrees with them, except the Dems in the U.S. Congress, who claim to want to defend the people of Iran. Oh, boy, the hypocrisy. Why don't they listen to the people in Iran who are chanting over and over again, Bibi June? kita nyo mga sangkay, ulitin natin kung gaano katindi itong ginawa ng mga Iranian. There are hundreds of thousands of the major cities in the streets from Yan no? Netanyahu, parang sinasabi po nila, Netanyahu, our beloved. Grabe, tingnan nyo mga sangkay. Nandito sa mga taas nitong apartment, sumisigaw sila. Wala silang pakialam kahit itumba sila ng kanilang government. Grabe. Kaya nga yung iba na nagsasabi na ang ginawa ng Amerika at Israel ay dahil gusto nilang makontrol ang oil ng Iran. Diyan po sila nagkakamali. Look at these people. Tingnan nyo yung mga taong yan. Tingnan nyo yung mga taong yan sa Iran. Kaya nga kahapon ata yun mga sangkay, nagbabala yung Iran na lahat ng gagawa ng mga pagpoprotest or demonstration dyan po sa Iran, ituturing nilang kalaban. Sa madaling sabi, alam po niyan, ito mismong gobyerno ng Iran umaamin na maraming kumukontra sa kanila, na mga Iranian din. Ganyan po, ito mga sangkay. Tingnan kung gaano kadami ang tao. Ganyan karami. Doon po yan sa Iran. Ganyan po mga sangkay kalala. Sa kapital pa po yan mga sangkay ng Iran. Na ito, isang Iranian. Pakinggan po natin. You know what's funny? So many people tell me, thank you so much for standing with the Iranian people. Thank you for standing with us. I mean, of course I would stand with you. Why wouldn't I? Our people are so similar. We go through the same things together. And one day, Yan o, naiiyak pa itong Iranian na to. One day, sabi po niya, our people will be able to visit each other's countries with full freedom. And we can eat each other's foods and celebrate together and dance together. That is my dream. So never thank me for standing with my own kind. Ever. Love you guys. grabe, no? Ito, isang UFC fighter na Iranian. Pakinggan niyo po. I'm sorry, Dana, but I gotta take a minute. I need to dedicate this fight. My people in Iran, I know you're struggling. I know you're fighting for freedom. I know it's a tough struggle. I want you guys to know we're praying for you, and we love you. Let me tell you one more thing. This might be the most important thing you'll ever hear. There is true freedom, a freedom that no one can take from you in the name of Jesus Christ, the Son of God. Don't ever forget that. If you remember one thing I say, remember that. Grabe. Nakakapangilabot, di ba, mga sangkay? Yan po yung sitwasyon ngayon sa Iran. That's why, mga sangkay, itong mga taong to nagse-celebrating ng punin nyo. Mga Iranian nagse-celebrate nung sinugod ng Amerika at Israel ang Iran. Yan o, mga mukha pa lang, di ba, mga Iranian. O ito mga sangkay, naglabasan po sila sa kakalsadahan para lamang po
i-celebrate yung pagsugod ng Amerika sa Iran. Mga Iranian po yan. Grabe. Grabe, man. So ito po ngayon yung situation, mga sangkay, doon sa Iran, na marami nga po mga sangkay yung naglalabasan na pumula po sa kanilang mga lungga para ipagsigawan ang kanilang kagustuhan na lumaya sa kalupitan ng kanilang gobyerno. Pero mga sangkay, tandaan po natin, ang destiny po ng Iran ay papunta sa isang malaking digmaan. Ito ay walang iba kundi ang Gog and Magog battle, kung saan susugurin po nila ang Israel. Yun po ay isang propesiya, pero mga sangkay, hindi po natin alam kasi marahil yung mga sundalo na kontrolado ng gobyerno. Pero itong mga taong to, talagang gusto nila na maglingkod sa Panginoon. Marami sa mga Iranian ay naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi nga lang sila makaporma sa kanilang gobyerno. Well, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Kung ano po ay magpapaalam, huwag niyo kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.